Okay, sige. So, discuss natin tong another past board problem in MST under elementary surveying na lumabas noong May 2019. Actually, di lang yan noong May 2019, ilang beses na yun lumabas. Yang, actually, ano to, radial traversing. Discuss natin bakit radial, no? Okay, so, sige. Let's read the problem. A surveyor sets up a transit daw at point P. Yun, interpret mo na agad yun. Nag-set up siya at point P. Huwag ko nga lang. Okay. Set up transit at point P. Ibago ako ah. Sige. So, andito si point P. Lagay natin. Kapal ba masyado? Ayan. Sa gitna. Hindi. Hindi ko pa masabing gitna. Wala na, na-spoil na tuloy. Spoiler. Point P. Pangalanan natin yan. Which is at the inner portion. Ayun pala. Sinabi, inner portion. Nasa loob of a four-sided tract, land ABCD. Paano natin ma-interpret to? Mamaya. And read the bearings and measures the distances as follows. So, ayan. Given na yung information na yan. So, ang line PA daw is, paano nga ulit yung bearing? Ang bearing is either from north or south lang naman yan. Then ito, yung direction niya, yung unang ano talaga for bearing is, and either north or south lang yan to, east to west. Okay. Hindi, imposible. Typo to. South, north or south yan. Halak ka. Ay, di makikita mo naman yan eh. Ano? Na-imagine mo naman, nakalagay. Sige. May ano pala dito. Ako lang napansin yan ah. Okay, so gawa natin ng arrow. Para may guide lang tayo. So, ganito yan. Gawa tayo arrow. Hindi mo ito magagawa sa papel yung maikot-ikot. So, ito for visual representation. Sabi bearing, di ba? North pa west. So, galing siya sa north. Then, pa west siya ng 40 degrees, 30 minutes. So, pa west ka ng ganun. 40 degrees ang medyo lagpas sa kalahati. Kasi medyo malapit na sa kalahati. So, may nakalimutan ako gawin dito. Ilalagyan ko ng cross tong T natin. Nilalagyan ko siya ng cross as a guide na. I-block ko na lang. Okay, kalimutan ko lagyan ng parang coordinate axis sa point na yan. Kumbaga parang yan yung naging origin kung analytic geometry to. Ganyan. So ito yung guide natin. So yung distance kahit estimate mo na 400 o ganyan na ako mag 400. 1, 2, 3, parang labahabaan ko pa. Labahabaan ko pa. So siguro dito 100, 200, 300, 400. Goods na ba yan? Okay, sige. Okay na yan. So, that is 40 degrees, 30 minutes. So, pag ganito yan, kapal masyado. So, from north, pa-west ka. From north, pa-west. So, anong value? So, that is 40 degrees, 30 minutes. 40 degrees, 30 minutes. So, yan yung pangalan natin na PA. Yan na yun, PA. PA. Okay, so ang distance, sige, lagay na nga natin. 420.35. Pwede bang type ko na lang? Type ko na lang 420.35. Pwede pa to i-rotate. Mas maganda pa. 420.35. Di ba? Ganyan na lang. Next. Hindi mo na yung magagawa sa actual, no? So, PB naman, north pa east ng 38 degrees. Ang gagawa natin yan, north pa east. North pa east pa east. Yun ba yun? May ba lyrics ka? Ayan, so, north pa east. North pa east ng 30 degrees. Dito siguro banda yun. Then, ano yung distance niya? 500. Mas mahaba pa siya. Ito lang, for the sake na, lang, do 400, 500. So, yun, mga ganyan. Goods na yan. Approximation lang naman yan eh. Okay. So, that is north pa east ka naman ng, ilan yun?
38 degrees. Ayan, 38 degrees, sakto na pala. 38 degrees. And ang distance ay 530.15. 530.15 meters. 530.15. Rotate ko na lang din siya. Tilt ko lang. Dito banda. Okay. So that is PB. That is yung line PB na. Oops. Black tayo ulit. PB. B. Next, PC. South pa East. Dito masasabi, South pa West na tong isa. Kasi di yan pwede mag North pa West. Ganon. Typo to. Pero may na lang. 70 degrees South pa East. 70 degrees South pa East. Okay, South siya, then nagpa-East siya, no? So, pa-East, so mga 45 na dito. Pangit ng ano ko, pag-position. So, mga 70, malapit na siya mag 90 degrees. South pa East ng ilan? 480. So, 1, 2, 3, 4. Estimation lang naman yan eh. Okay, lipat ko si P dito. Ayan. So, ito na yung angle naman natin dyan. South pa East. Ng ilan yun? 70 degrees. South pa East. 70 degrees. And that has a distance of 480.75. 480.75 of a meter. Okay, so dito yan. Naglaro na. Tinantay talaga. Okay na yan. Shadow perfectionist eh. So, sunod PD. Pangalanan ko muna pala to. Label nito ay PC. Pancit Canton. Ito mo yan. Pero mga personal collection. Personal computer. And ang last na direction natin is yun. Again, that is south pa west. So, minsan magkaka-typo. Hindi kasi pwedeng east yan eh. Either north or south yan. Nakita naman natin na yan talaga yung dapat na ano sa drawing. South pa west yan. Based sa drawing. Kasi kung gagawin mo yung north pa west dito, pa west, sasabay siya nito. Dapat ang ano niyan is, parang pag ganito, may pattern siya, di ba? Ito inuna, tas ito, tas ito, tas ito. Susunod dito yan banda. Ganun lang. May pattern lang, may algorithm siya. So that is 60 degrees, 15 minutes, south pa west. South pa west. 45, mga 60 dito banda. Ilan yan? 695, mas mahaba. Goods na yan. So that is south pa west. South pa west na ilan? 60 degrees, 15 minutes. 60 degrees, 15 minutes. Okay, so that is PD. Ayan. And then, you have to connect the dots na lang. So, yan na yung area of track mo. Pwede ko ba yan? Gamitan na lang ng ganito, straight lines. So, A to B, B to C, C to D, D to A. Yan, close traverse. Ganyan siya. And then, okay, so what are we going to do na? So, kapag magsisolve tayo ng area na yan, so, that is simply area of triangles lang. Ito, compute mo area niyan, plus area nito, plus area nito, plus area nito. Ang tanong, anong formula gagamitin natin? So, recall, joke, wait lang. Wala pa pala akong nilagay na ano dito. Distance, 695 point, 10 meters. Okay, so recall, from plane geometry, hopefully, alam naman yung formula, no? Ano na lang natin, konting refresh lang tayo. From plane geometry, you have a triangle. Meron tayong maraming ways sa pag-solve ng area eh. So, pero yung isa lang yung gagamitin natin dito. Okay, meron tayong base altitude. Na yun yung kapag, sige, pasadahan natin lahat. Base altitude, gawa ko na lang ng naka-base talaga siya. Meron kang base,
Tapos, triangle. Gawa tayo triangle. O yan, kahit ano yung parang scalene siya, no? Sige, okay lang yan. So, pangalan ko na lang tong base B. No, B for base. O, yan. Pero kapag may height ka, o yan, 1 half base times height lang yan, di ba? Yan, area niyan, 1 half base times height lang yan. Pero ito, paano kapag ganito ang tanong? Kapag ganito may mga nagtataka kasi, paano kapag ganito yung triangle mo, paano mo sasolve yan? As long as ito yung base and ito yung height, 1 half base times height lang din yan. Ito yung height, kahit wala na siya doon. Kasi ang ginawa mo doon is extend mo lang tong base. Kasi ang ano sa height or yung altitude, that is always perpendicular sa base. So ayun, kahit wala na siya sa loob, basta in-extend mo yan, meron kang distance perpendicular from base to the vertex. So always altitude yun, height. So again, 1 half base times height din yan. Pero ang gagawin natin ngayon is, tignan mo, observe mo, ano bang given? So, tignan mo yung sides. We have this, consider muna natin tong isang triangle. Sige, itong green na lang. So, itong APB, let's consider just one triangle muna. Apply natin sa lahat. So, ang mga given dyan, ang kapal. We have this side, and this side, and the included angle in between them. So, ganun. Kaya ang tawag natin, meron tayong tinatawag na sides, area. Area by given yung sides, two sides, and yung included angle. Included angle yung gitna nila, di ba? So, ito yung side na yon. Ito yung side na yon. And yung angle in between nila, yun yung given. Kaya may tinatawag tayo dyan. If you're not familiar pa, try natin i-extend to. Extend din natin to. Lagyan natin ng ganyan. Di ba? Mukhang scissor. Ang tawag sa kanya, scissors formula. So, ano yan, paano yan? Pwede naman natin i-derive yan. Magde-derive tayo, derive natin yung formula na yan. Sige, panatilihin kong ganyan. Pwede naman natin i-derive yan. So, galing lang siya dito. Di ba di ba wala pa naman yung h kanina? Yan. Triangle lang yan. So, mag-drop ka perpendicular. Okay, so no need mong compute yung isang side. Di ba? Di mo nang kailangan kunin yung isang side dyan eh. So, kapag kumpleto na yan sila ng sides, di magagamitan mo yan ng Heron's. Di ba? Sa another video na lang din yan. Heron's formula naman nagagamit din. Pag all sides are given. Okay, so dito, doon na pala to, hitting two birds with a stone, no? Surveying na parang plain triangle na rin. So, basically, yung surveying is plain triangle lang din naman yun. Unless, parang may dinadagdag ka lang na concept. For example, yung sa mga correction, transit rule, compass rule, yun, mga ganun. Then, yung mga double area, di ba? Yung double meridian distance, double parallel distance, may mga concept lang na dadagdag. Pero simply, plain triangle lang talaga yan. And geometry. Kaiba kasi yun eh. Pero may overlapping sa kanila. Okay, so anong gagawin natin? Yung AB lang ang meron tayo, A and B. Edi right triangle lang yan. Isolve mo muna sa H. Given ka ng hypotenuse and ano to? Hindi mo kailangang isolve si B kasi ano yan eh. Buong yan ito lang kinamit mo. Yung part na yan lang. Ano yun? So that will be hypotenuse, opposite, and yung angle ang magagamit mo. So sign ka lang dyan. Ganon. So ang gagawin natin, sin theta is equal to opposite h over hypotenuse. So modify natin sa h or gamitin, modify natin sa h. So that is just a sin theta or h equals a sin theta. Paano nga ulit yung formula na alam natin simula elementary pa lang? Area ng triangle is just 1/2 ng base times height. Sinadya kong B yung base naka dyan para maganda gawin. 1/2 base times height. Yung height, pwede mo siyang palitan ng a sin theta. So, ayan. Area ng triangle is simply 1/2. Yung B times H ay a sin theta. Ayan, BA sin theta. Pero maganda gamitin ko pagpalitin ko lang yung A and B.
area ng triangle is simply 1/2 times AB, then sine theta. Di ba? So, ito na yun. 1/2 AB product nila, then times mo lang sa sine nung included angle. So, yan lang yung gagamitin natin na formula for triangle dito. 1/2 multiply mo sa sides, product ng sides, then sine nung angle included. Ayan, or included angle, or angle in between ng sides na yun. Ayun lang. Yan lang, apply lang natin yan. Then, meron pa tayong isa from concept sa plane trigonometry para mas simplify natin. Okay, so kumbaga dito muna tayo. Summation ng ano lang yun eh. Pwede naman na yan i-recta na calcu yun eh. Pero sige, sulat na lang natin, no? What we're going to do is kunin natin yung sum neto. Yung 4 degrees 30 minutes, ilagay na natin. Okay, so 40 pala. 40 degrees 30 minutes. Hopefully, okay naman tayo dyan sa degree minutes seconds, no? Plus 38 degrees. Tama ba? 38 degrees? 40 degrees 30 minutes plus 38 degrees. That is 78 degrees 30 minutes. So, lagay ko siya as, sige dito na lang din. I-blue ko na lang. Itong buong to. Ayan, yan yung 78 degrees. Ilan yun? Nakalimutan ko agad. 30 minutes, 78.5. Oo nga naman. Kasi yung sa 40 lang naman meron. For 78 degrees, 30 minutes. Ganun. So, para makuha mo tong ang area na to, that is just 1/2 base times height. Ito times ito. Ang maganda, para ano, huwag na tayong magsulat. Nakakatamad, no? Store mo to sa A. Ito, store mo to sa B. Store mo to sa C. And store mo to sa D. Ganyan. Pero mamaya na. Okay, so A, B, C, D. O, di ang gagawin natin dyan, para di na tayo sulat ng sulat. So, ito, para makuha mo yung area ng triangle APB. Pwede mong pagbalik-balik ta rin yan. Area ng triangle APB. That is just equal sa 1/2 ng A times B. A times B. Tapos siguro, ito naman. Store mo naman to sa ABCD na yan, no? EF. Tinobos. Ito. Store mo yan sa E. 1/2 AB tapos sin E. Sin E. Turuan yung mga malupitang Caltech. Sunod, area ng itong sunod. Tanggalin ko na to. Hopefully, okay na tayo dun. Okay, wala namang natanggal na iba. Dito tayo sa BPC. Yan, triangle BPC. Paano naman natin gagawin yan? Ay, may mali pala. Add mo pala to. A, B, C, D, E, F, G. Ilan pwede? Ilan pwede tayo mag-store pagka nun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, pwede. 5, 6, 7, 8. EF tas XY. EF tas XY. Pwede. Siguro ano na lang to. Dapat in-store mo na lang to isa-isa. Kasi ako kung saka store ko to sa numbers eh. Okay, so ganito na lang. A, B, C, D, tapos EF, XY. Pastor ko yan sa EF. Kasi ilang beses mo kasi magagamit yan, kaya maganda i-store mo. XY. Di ka naman mag-shift solve eh. So, okay lang mag-store ka sa X. Okay, so, ito pala, 1/2 AB sin. Ano pala to? Gagamitin natin dito is E plus F. Sin E plus F. Nakastore sa E pala. Sin nakastore sa E plus nakastore sa F. Ganyan lang. Sunod, area tayo ng BPC.
BPC. So that is simply 1/2 then area. So this one BC naman. Yung sides, B times C. Nakastore sa B times nakastore sa C. Paano man yung sign niyan? Ito may didiscuss ako dito. Yung malupit. Or kung alam nyo na, hindi maganda. So, di ba ito yung kailangan mong makuha? 1/8. So, yan yung side mo kailangan. So, di ba 180 na tong buong to? Hindi kailangan mo ibawas yung 38 and 70. So, ang gagawin mo is 180. Sige, hiwalay ko lang muna kasi may tuturo ako. Mas madali. 180 minus, ilan yun? 38 plus 70. So, store ko na lang siya sa nakastore sa E plus nakastore sa 38 plus 70. No? Store pa talaga yan? Oo, sige. Kasi, pag paano pag degree minute seconds yan? Complicated yan. Ilang beses mo yan ulit-ulitin. Okay, so, yan kasi yan, 180 minus E plus Y. Pero alam mo ba, na kapag in-apply mo na yan sa sign, once na in-apply mo na yan sa sign, kinuha mo yung sign yan, equal lang yan sa kapag ito lang, kinunan mo ng sign. Di mo na kailangang i-subtract by 180. Yun yung malupit. Ito lang Rekta mo na yan as sign. Parehas lang yan sila. Sign ng, pwede ko ba ito tanggalin? Pwede, pwede. Ayan, parehas lang yan sila. Don't believe it? Sige, gawin natin. Sin 180 minus, sige, lagay ko na lang sa E and F. Minus E minus Y yun, di ba? Minus E minus Y. Kahit anumang value niyan eh. Compare mo yan sa sign ng E plus Y lang. Make sure naka-degrees ka. Ang E natin ay 38 degrees. Kahit huwag mo nalagyan ng degree kasi degrees lang man yan. Pero pag naka-minute seconds yun, required yun. Pero ang Y natin, naka 70. 0.95105656163. Yung sin 180 minus yan. Ito rin yung sin E plus Y lang. Parehas lang sila. Kasi nga, ito yung property dyan sa trigonometry. So, ang sin ng angle is equal lang sa sin ng supplementary niya. Kasi nga, ang sin is an odd function. Odd function yung sin, so with respect siya sa x-axis, sa niya, sa origin. Na-discuss ko to. Attach ko na lang. Na-discuss ko na to. Yung parity ng functions. Parity ng password din kasi yon. Touch ko na lang. Sin 80 is, ano sasabihin ko dito? Odd function kasi yan. So, ibig sabihin, symmetrical yan with respect sa origin. Na-discuss ko na yan, doon na lang. Para di na humaba tayo dito. Ito lang tandaan yung property na to. Sin ng angle is equal lang sa sin ng supplementary. Bakit 180? Sorry. 180 minus angle. Nabanggit ko naman na supplementary, no? Ba yan? Wala, di matanggal. Okay. So, tanggalin ko lang. Sin ng supplementary niya ang sabi ko. So, that is 180 minus theta. So, ayan. Add kasi nga siya. Ang sin is an odd function. One of the odd functions. Na-discuss ko naman yung parity. Odd even functions. Doon na lang. So, ayun sin theta. Ito yung theta, E plus Y. Equal lang yan sa sin ng 180 minus theta. So, ibig sabihin, kaya pinastore ko siya sa'yo sa tigi-isa. Hiwa-hiwalay sila. So, ito naman ay sin ng F plus Y naman. Nakastore sa F plus nakastore sa Y. Ganun. Sunod, dito tayo sa pangatlong triangle. Dito tayo. Dito tayo. Mas delicious ang tamang. Sige, dito. Ayan. So, ang gagawin naman natin, area ng DPC. Mapasok ka na ba dito? DPC? DSPC pala yun. Journalist. DPC. So, that is 1/2 again ng sides D and C.
DNC, kasya kaya to sa calcu yan? Mukha naman, 4. Kung hindi, edi putol-putulin mo. Time sign, ito, pares lang yun. X plus Y na lang. Pares lang din sa nauna. Nakastore sa X plus nakastore sa Y. And then, lastly, yung area ng APD. Ikaw, paano mo siya interpret? Di naman importante dito yung, yung right angle ba siya or acute, obtuse. So, kahit anong triangle naman yan. So, pag label mo, pwedeng AP, APBD, ADP, anong combination. So, that is how ako, bini-vertex ko tong P. Yeah, kasi yung vertex P yun din yung may angle na gagamitin natin. So, APD, ang triangle APD, layo nyo naman. Layo naman. So, that is equal to 1/2 din times bases yung sides AD. Ang bilis lang to kapag sa calcu, diniscuss ko lang kasi ganito. Rekta mo na lang yan. Tapos yung sign, again, ito ay pwede mo na lang i-E plus X. Same lang yan sa kanina. Nakastore sa E plus nakastore sa X. There we go. So, kasya kaya yan sa calcu? We'll see about that. Pero ang pwede mo kasing gawin is, i-factor out mo na yung 1/2, di ba? O, isang 1/2 lang yan para bumilis. Ito, AB na lang. AB. Kasya to. Sin. E plus F. E plus F. Feel ko kasya to. Make sure naka-degrees ka. Actually, nakulangan ako Isa pa. Dapat lahat yan sila nakapaloob sa 1/2. So, plus, dapat may sarado ka dito pag ka magtuloy-tuloy. Sunod, BC. Time sign. Ano yun? F plus Y. F plus Y. Plus DC. Sana umabot. Sin X plus Y. Mukhang umabot naman siya, no? Wala na, jinx na. Abot yan. Plus AD. Di pa nangihingalo, Sin E plus X. E plus nakastore kay X. Tama ba yan? Sige. Input natin. Yung A natin, yung 420.35. Yung B natin, 530.15. Ito, isang beses mo lang siya, di ba? Tingnan mo, ilang beses mo i-input yung A. A, dalawa. Yung B, dalawa. Yung C, dalawa. Yung D, dalawa. Yung E, dalawa rin. Yung F, dalawa rin. Yung Y, dalawa rin. Yung X, dalawa rin. Di ka pagod. Di ba? So, isang inputan mo lang. Ulit-ulitin mo pag-type niyang value na yan. So, 530.15. Then, ang E naman ay, ayun, 40 degrees. Ano to? F ginawa ko kanina. Wait lang. E plus Y ba ginawa ko kanina? Okay. Okay lang yan. Sample ko lang naman to eh. Okay na tayo dyan. Sample ko lang naman to. Burahin ko na lang. Okay. So, yun lang naman yung nasa taas. Importante. Yung A pala dapat 40 degrees. At yung sinasabi ko, kailangan mo lagyan ng degree, minute, seconds yan. Kapag minute precision ka. 40 degrees, 30 minutes. Then, ang FI, ito lang pala yung 38. Yan, kahit walang degrees na yan, goods na yan. Yung C naman ay ito, 480.75. Then, yung Y ay 70 degrees. Yan, tama na yan. Yung D naman ay 695.10. And then, yung X ay 60 degrees, 15 minutes. Hindi mo kailangang isam yan. Ayun pala eh. So, that is naka-square meters. Naka-square meter. Walang binigay na distance, wala. Walang binigay na unit, meron ba? Wala. Pero kasi yung sabi in hectares to eh. So, ang expected mo dito, meters yan sila. I-read ko nga. Di nagbibigay, no? What if naka-inch pala yan? No? Nakalimutan lang ilagay. Or naka-feet pala. Grabe, ang liit naman masyado ng inch. Feet pwede pa eh. Ayan. So, take note, pag hectares, one of the most common conversion sa surveying.
That is 10,000 square meters. Wala to sa calcu eh. 1 hectare. So, divide mo lang yan. Di mo yan ma-engineering notation kasi ito times 10 to the fourth. So, divide mo talaga siya by 10,000. Oh, boom, 50.14. So, that is our answer. 50.14 hectare. So, I guess that's it for this problem. Yan. Hope you learned something. And I thank you.